ayun, another day, another vlog tayo ngayon. Ngayong araw ay luluwas tayo ng Marinduque Province. So uuwi tayo sa hometown ko dahil naisip ko by the next week baka magtawagan na naman yung mga agency ko, baka makapagpa-medical tayo. So kailangan ko muna uling makita yung mother ko kasi matanda na siya. Dahil pag na-medical na ako, dire-diretso na yan, baka makapag-schedule agad ng flight. So ngayon pa lang, uwi muna ako ng Marinduque para makita ko uli yung nanay ko. At ayun, makapagpaalam uli ng maayos na matatagalan naman ako bago makauwi. So ayun, na-prepare ko na yung mga gamit ko kanina lang. Ayan o, dalawang bag lang yung dala ko, yung mga gamit na hindi ko na ginagamit. Tapos itong mga personal na gamit ko na dala ko. Yan, chinarge ko na rin yung camera. Full na yung camera ko. Ayan. So yung camera ko, ito Canon, nagamit ko sa pang-vlog. Tapos itong cellphone ko, check ko lang kung top full na. So hindi pa siya full. Yan, kailangan ko i-charge na. Pag i-charge ko na yan, maligo na ako. Then alis na tayo. So past 1 pa lang naman ng hapon. So maya pa akong alis, mga 3 o'clock siguro. So magbabas tayo mula dito sa San Fernando, Pampanga to Manila. Isang oras na ng biyahe. Then Manila to Dalahican Pier, Lucena City. So almost 6 hours din ang biyahe, no? Kasama na yung traffic. Then pag nasa Lucena na tayo, Dalahican Pier, sakay tayo ng Roro papunta ng Marinduque Province for almost 4 hours. Namimiss ko rin yung buhay sa Marinduque Province. Halos kalahati ng buhay ko hindi na ako nakatira sa Marinduque Province. Lagi nandito na ako sa kabila. Dahil nag-OFW ako, tapos nandito ako sa Pampanga nakatira. Yun. Pero yearly, umuwi naman ako ng Marinduque Province. Kaya lang ngayon, kailangan ko uling umuwi dahil naramdaman ko baka makaalis na naman tayo within a month. So kailangan makita ko ulit yung mother ko bago ako tuloy yung umalis ulit. Dahil matatagalan na naman ako hindi makauwi. So ito lang yung update ko sa inyo ngayon. Update ko na lang kayo mamaya sa biyahe pag nasa bus na ako, saka pag nasa barko na ako at pagdating ko ng Marinduque. Ayan, nasa bus na tayo, papunta na tayo ng Manila, sa Buendia. Ayan, nandito na tayo sa DLTV sa Buendia. Dito tayo sa terminal na to sasakay papuntang Dalahican Pier to Lucena City. Nakasakay na tayo ng bus papunta ng Lucena City Pier. So palabas na tayo, papunta na ng expressway. At yun, gabi yung biyahe natin ngayon. Sana makaride tayo ng Lucena na safe na safe. Hindi na tayo nakabili ng pagkain sa terminal kanina sa haba ng pila. Ayoko kasing umalis ang pila, baka bigla akong mawala sa pila, mahirap na. So kaya yun, tiis-tiis muna tayo ng gutom ngayon. Hindi ko alam kung saan ang bus stop na sunod para makabili tayo ng pagkain. Almost 6 hours na ang biyahe natin, pero baka mas mapaaga ngayon kasi gabi, saka wala naman traffic. So ang dilim, naglalakad na tayo pumunta sa barko. So yun, paalis na. Yan yung barko. Nasa loob na tayo ng barko at paalis na tayo ng Dalahican Pier. So ayan, nandito na tayo sa barko from Lucena to Marinduque Pier sa Balanaan. So 4 hours yung travel time natin. So ayan, matutulog na lang tayo dito sa barko. Then mga ilang oras lang naman yung 4 hours. Then nasa Balanaan Pier tayo sa Marinduque. Maluwag pa ang barko at konti lang kami pasahero ngayon. Saka medyo maalon ngayon ng konti.
So ayun, finally, nandito tayo sa amin, sa probinsya. Ayan, yung bahay namin dito. So, pasensya lang kayo, yan lang ang nakayanan namin dito. So dito ako lumaki hanggang nag-high school. Bago ako lumipat sa kabila, sa NCR. So ayan, alaga muna tayo ng apo. Anak to ng pamangking ko. 7 months old. Nagbakasyon para mag-alaga ng apo. Anong ilalim niyan? Lupa lang? Lupa. Ako, baka malubog. Yan nakakatakot. Baka may mga naka-stack na buhaya. Nasa ilalim. Yeah, yung buhaya dito sa atin. Bayawak o ano? Ahas. Hindi man natira ang ahas sa tubig. May minayin sila pero matira dito. So ayan, nandito tayo sa palaisdaan ng utol ko. Ayan. Nagpakain lang siya ng ng isda ngayong hapon. So yun. May tingnan natin. Shoot natin ng malapitan mamaya yung mga isda kung gaano karami. Meron din dito pinatubo yung utol ko na mga coconut. Yan, ang dami niya, no. So mga 1 buwan pa siguro itatanim na to. Bilis tumubo ng dami pag naulan. Kailan lang ihawang. Bakit malito na ito mahawan? Oo, mahawan to. So yan, dati itong kaingin ng tatay ko nung nabubuhay pa siya. Picturean mo iri. Lapit-lapit mo dito. Hindi ka malito dito sa mga nag-isa na. Ano lang yun ha? Init ka naman. Bukas mga video bukas at mahuli ako ng ihawin, mahuli pati ng ulamin. Naharvest ko ito pagka yung sinda na bit may dagdag na lang silang pamasahe tayo. Ano isda, no? Malaki isda yan, malaki isda yan, inihalis mo ang isa yan. Yun o, tingnan nyo naman, napaka-green ng paligid. Ang daming puno ng saging. So ayun galing tayo dun sa looban. Sa lupa ng tatay ko. May palaisdaan yung utol ko dun. Saka yung anak niya. Saka yung pamangking ko. So ayun, ang daming tilapia, ang lalaki na, pwede nang i-harvest. Pero sa mga sunod pa daw na araw, so naghiwalay na kami ng utol ko. Yung utol ko kukunin yung alaga niyang kambing dahil iuwi niya dito sa malapit sa may bahay niya. So ako diretso na dito sa bahay, pauwi na, lakad na lang ako. Ayan o. So ayan, nandito tayo sa amin. Ayan yung bahay namin kung saan ako lumaki. Ayan, ito yung nanay ko. Matanda na yung nanay ko pero ang lakas pa ng katawan niya. Ayan yung dinidilig mo, pechay? Ang mustasa ba yan? Yung bahay namin. Iniwan ko to si kuya, kukunin pa daw niya yung kambing. Kukunin pa daw niya yung kambing. Kambing niya. So ayun, past 5 na ng hapon. Hanggang dito na lang yung vlog natin at i-update na lang tayo ulit sa sunod na mga araw.